Alam mo ba na kahit 11 pieces lang o 11 na peraso lang ang mabenta mo nito kada araw, pwede ka na makaipon ng 56,000 o higit pa. Kahit 100k maiipon mo dito. O kahit na 11 pieces lang kada araw ang ibenta mo. Kaya kung gusto mong malaman, ayan na, nagwawala na yung mga tricycle dito, kaya simulan na natin. Buksan muna natin yung isang malaking dilata ng lychee. Actually, dapat talaga ang gagamitin ko dito yung peaches. Oo. Kaya lang, pagbukas ko lychee pala ang laman ng dilata. Kaya, tinuloy ko na tong recipe na to at ang sarap naman ng kinalabasan. Ayan, di ko sure kung may nakagawa na nito, pero dahil mahilig nga tayo sa kakaiba, para naman syempre, pag nauumay na yung mga suki mo, ito naman ay try nila. Ayan, tinanggal ko lang yung katas. Yan, nilagyan na rin natin ng asukal. Siyempre, hindi pa nakasindi yung kalan yan, ha. Sa evaporated milk, mga kalahating dilata lang ang lalagay natin. Sa condensed milk, tira lang yan, eh. Oo, basta sinimot ko na lang yung natira. Tapos naglagay ako niyan ng cornstarch, mga 8 teaspoon. Oo. Ang katumbas niyan sa kutsara, 4 na kutsara. Oo. Tapos, turugin mo lang yan. Kung ano yung gusto mong pandurog, pwede naman dyan, no? Kung saan ka mas comfortable o mas okay sa'yo, o mas mapabilis ka, yun ang gamitin mo. Oo. Pagka sa tingin mo, nadurog mo na yung lychee natin, tsaka mo sindihan yung kalan. Ganun. Ayan. Tapos, syempre, sa pagluto niyan, dire-diretso ang halo. Kahit mabagal ang paghalo, basta tuloy-tuloy. Kasi nga, pag hindi mo hinalo ng tuloy-tuloy yan, mamumuo sa ilalim, tapos sa ibabaw hilaw-hilaw pa. Kaya kailangan tuloy-tuloy kahit mabagal para pantay ang luto. Ganyan dapat yung lapot niya. Mas lalapot pa yung pagka lumamig. Pagkatabi mo noon, maglagay ka na ng harina sa isang lalagyan. Next niyan, ayan, asukal. Sa paglagay ng asukal, optional lang yan. O kung ayaw mo na masyadong matamis, ayan, pwedeng hindi ka maglagay ng asukal dyan sa dough. Tapos, margarine at saka mantika. Oo. Tsaka tubig. Siyempre, para di ka ma-dehydrated. Oo. Naglagay din ako dito ng vanilla essence. Pero optional lang naman yan. Iba kasi, ayaw nang masyadong nalalasahan yung harina. Kaya kailangan maglagay ng vanilla essence. Kaya kung makapansin mo sa unang paghalo mo, ganyan siya, masyado siyang masa-masa. Kaya maglagay ka ulit ng another na harina. O, tas haluin mo lang ulit. Pwede mo nang kamayin yan. Oo, basta magugas ka lang ng kamay. Pero kapag sa tingin mo, ayan, kinulang pa din sa harina, magdagdag ka pa ulit. Huwag kang mag-alala kung sa tingin mo baka sumobra na yung harina. Hindi yan, basta tansyahin mo na lang yung paglagay. Pero meron tayong eksaktong sukat sa dulo ng video na to. Pwede mo nang i-forward para makita mo agad. Oo, pag di mo nakikita yung mga eksaktong rekado dito sa habang niluluto natin at hinahanda, i-forward mo na lang agad para makita mo eksaktong sukat. Kaya nung pinahinga ko to mga 15 minutes, 20 minutes, ayan, ganyan na dapat ang itsura niya. Hindi na siya masyadong buwaghag ang texture, dapat ganyan na dapat siya. Oo, para siya nag-elastic na ganon, ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi yan aalsa talaga. Kasi wala man tayo talagang nilagay na pampaalsa. Ganun lang, oo, kasi di kailangan na pampaalsa. Let's try and watch nothing to Mama. Okay. It's not the toys. Yes, it's not. This is food. Food? Makes a food. Yan, hiniwa ko lang yan ng mga 11 pieces. Pagkahiwa, nagpahid na ako ng mantika kung saan ko siya ipaplat at bibilut-bilutin ganun. Oo, kasi syempre para hindi dumikit. Wag na harina kasi para hindi na siya masobran sa harina. Ako mag-second egg. Mama, ako mag-second egg dito. Mama. Oh, sige na po. At hindi na nga nakatiis ang batang katabi ko. Sa paglagay naman ng palaman, nakadepende naman siya kung gaano karaming palaman ang gusto mong ilagay. Basta, tansyahin mo lang, basta hindi puputok siya. O, kasi mahirap siyang i-cover o i-fold, i-sealed yung dough kapag sobrang dami ng palaman. Ayan, naglagay lang ako ng cheese. Mas masarap kasi, pag may cheese, nagko-combine yung lasa ng tamis, yung creamy, at saka yung alat ng cheese. Ayan, next niya, pagkatapos ko siyang palamanan, naghanda na ako dito ng itlog. Ayan, isang piraso. Mas maganda kung gagamitin mo maliit lang kasi hindi mo naman mauubos yan. Kasi dyan lang natin gagamitin yan yung itlog. Pang pahid-pahid lang siya. Pang ano, ganyan. Ayan, nakikita nyo. Ipapahid nyo lang sa labas na yan. Para kung ano yung nakikita nyo, mango peach pie sa Jollibee, sa ganyan, sa labas. Ganun din yung outcome niya sa labas kapag ka naprito. Ayan, kung makikita nyo, pinakita ko lang sa inyo yung sobrang itlog at sobrang palaman. Pwede pa kayo makagawa ng isa pang set niyan nung ginawa natin. Ang gawin nyo lang, idoble nyo yung recipe nung dough.
Oo. Yan. Next niyan, ayan, habang nagpapalaman kasi ako kanina, pinainit ko na tong mantika. Kaya, ayan, para hindi sayang sobra sa oras. Oo, pwede nyo gawin yan. Hinaan nyo lang yung apoy para di masunog yung mantika naman. Yan, kung makikita nyo yung ating egg pan o frying pan at saka itong ating ginagamit na tong. Yan, silicone shanse. Oo. Ayan, meron tayo niyan dito sa mismong main page natin. Ayan, load ka lang ng live selling dito sa ating page. Foodie pa yung pangalan ng page natin. O pwedeng per kilo. Mas mura kung per kilo bilihin niya. Pero kung unti-unti lang, pwede naman din per piece. May retail price din tayo niyan. Ang pinaka-wholesale natin yan ay per kilo. May discount na 50 pesos bawat kilo, mga madam, kung magpapakilo kayo ng silicone utensils. Okay, ayan. Pagka prito, ayan, dapat ganyan golden brown. Pero masyadong tusta kasi pagka sobrang tusta niyan, malutong naman sobra, matigas. O ang sarap nito mga madam, oo, grabe. Sarap na sarap ako dito eh. Pati sila Eshe, ubus agad talaga yan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano to gawin, ayan si Eshe. Ayan, pagtapos ng takang time namin, nandun na yung listahan ng recipe at costing. Nandun na rin nakalagay kung magkano pwede mong kitain dito sa isang araw, isang buwan at isang taon, at kung magkano yung pwede mong ipuhunan sa 11 pieces na to. Oo, kasama na dun yung ha. Kaya kung gusto mong itry ito, ayan, napakadali lang gawin. Panoorin hanggang dulo para di magkakasala. Okay, naglalagay ako lagi ng listahan ng recipe at costing. May pangalan na rin ng recipe. Nakadepende lang din sa'yo kung gagawin mo yan. Oo, kung gagayan mo yung pangalan ng recipe natin. Sige na, goodbye, good luck. Love you.